Presidente ng Lalamove Riders Association, binan na ni Lalamove. Alright guys, we are in the episode 5, part 5 ng ating Lalamove series wherein ito yung issue ni Lalamove regarding sa rate and regarding sa base fare. Kumbaga nilalaban natin kung ano yung dapat para sa mga riders mga tol. And ayun, actually sa last video natin mga tol, nababasa ko na lahat ng comments niyo, sobrang dami mga tol. So actually nalungkot talaga ako mga tol nung nabasa ko yung mga comments ninyo. And hindi ko pa siya nare-reply isa-isa. Actually, lahat ng mga nagko-comment, isa-isa, nababasa ko lahat yun. Meron pa nga doon estudyante, tapos parang tinigil niya sa baba ng rate. And meron din doon is parang nagulog pa rin ng sasakyan. And sobrang hirap na hirap din talaga sila dahil sa rate mga tol. Dahil talo talaga sa rate. And sobrang nalulungkot talaga ako mga tol nung nabasa ko yung mga comments niyo and kung bakit kayo naglalamove mga tol. So, salamat din sa mga nagko-comment na kumaga parang ako yung naging inspirasyon ninyo. Pero ngayon, alam nyo na ayoko kasi mga tol kumaga ayoko na gawin akong inspirasyon na parang binablog ko siya na maganda pero ang totoo is hindi naman talaga ganun kaganda yung rate. Kumbaga parang hindi, kaya natigil na rin ako sa vlog din ng Lalamove. Isa rin sa reason is mababa rin talaga yung rate. Kaya ayokong maging inspirasyon nyo ako na kumbaga kahit anong paganda ko sa vlog, kung talagang mababa yung rate, kung talagang hindi ganun makatarongin yung rate, parang niloloko ko lang din naman yung sarili ko. So kaya gumagawa tayo ng series na to para ilaban ko kayo, ilaban yung mga riders na talagang nagbabiyahe pa rin hanggang ngayon kay Lalamove. And I hope sa paggawa natin ng series na to is talagang mapansin na tayo ni Lalamove or mapansin yung mga ibang vlogger na gumagawa or against kay Lalamove regarding sa rate issue niya. And for today's video mga tol, I'm not sure kung kilala nyo to, si Jeff Vlogs Pusang Gala. Actually na-post niya yung video nung March 10. Kumbaga parang ang ano dito, ang video niya is regarding sa presidente ng Lalamove Association na binan na totally ni Lalamove. And ito yung naging topic natin last vlog mga tol. Kumbaga parang siya yung naging topic natin na siya yung nagsalita dun sa may media na regarding dun sa rate. So panoorin natin to mga tol. So ayun guys, ayan, kakausapin natin yung presidente natin dito ng ating grupo sa coalition na si Popsmon para ating alamin kasi guys, itong si Popsmon, yung kanyang account ay bigla na lang dinilit yung kanyang account gawa nung dahil sa nagkaroon yata ito ng problema sa isang customer niya. So kausapin natin, kukunin natin yung detalye kung paano ito nangyari. So ayan, ito si Popsmon, kunin natin yung talagang nangyari yung details sa pangyayaring yun, bakit na-delete yung account niya sa Lalamove. Ano sir yung nangyari nun sir? Yung unang-una po dyan is meron ako na-encounter na customer na sinuspend account ko. Pagkatapos po nun is nung nagkaroon ng media interview, tuloy na pong binan. Sa four wheels. Okay mga tol, bali ang nangyari daw is parang nagkaroon siya ng problema sa isang customer tapos kinonplain siya. Then binan ni, or ewan ko kung binan or nakalagay kasi deleted account ni sir mga tol. So check natin ulit. Sir, ano? Okay. Ang issue sa nangyari sa sir, anong nangyari sir? Customer na scammer. Scammer. So, anong nangyari sir? Nag-away kayo ng customer? Paano sir? Nagkasagutan kami dahil sa abon ng 6,000. 6,000. So, nangyari sir, na-scam ka talaga sir? O paano ba? Hindi natuloy? Hindi siya natuloy kasi hinala na ako kasi wala namang address yung ilalagay lang sa truck. Oo. So, paano naman sir nangyari na nasuspindi ka? Suspend no account lang. Dahil sa nagreklamo ka? Paano sir? Nagreklamo yung customer na scammer. Oh, scammer na customer, nireklamo mo, ay ikaw nireklamo ng customer na para may mali. Para may mali doon kasi imbis na ikaw ang magreklamo dahil may scammer siya, ang scammer tuloy. Okay mga tol, to be clear lang. Ang nangyari kasi is parang nag-book yung scammer daw nakausap siguro niya by phone kasi nag-away sila. So
ganito ba yun mga tol? Actually, hindi rin ako sure Kumbaga kasi hindi pa ako nare-report Kumbaga hindi pa ako natatry na ma-report. Comment down below kung alam ninyo mga tol Kasi, I'm not sure kung na-arrive niya na yung booking or 'di ba meron kasi din option na parang arrive at pick up. I don't know kung may re-report mo ba yung rider as na hindi mo pa nakukuha yung item. So, comment down below mga tol Kasi nagtataka ako kumbaga parang na-report siya nang wala naman nangyari. Kumbaga parang usap lang sa phone tapos parang hindi pa niya nakukuha yung item. So, not sure. Na nagreklamo sa'yo, yun yung kaya naging suspend ka. Pabor sa scammer. Pabor sa scammer si Lalamove. So, anong masasabi mo sir sa ganong sistema na yan? Dapat binibigyan ng both side, magpaliwanag. Oo. Hindi yung magkabilang panig. Ayun, dapat kunin talaga yung both side, hindi yung side lang ni customer. Maski alam naman nila na scammer na, papanigan pa rin nila. So ang kawawa talaga dito huli is yung rider o driver talaga. Kaya mag-iingat po kayo. At ito si Papsmon, muli siya po yung ating presidente dito sa coalition. At maraming salamat sir sa oras at sa pag-interview natin dito. At sir, maraming salamat din sir dahil ikaw ay isa ring aktibo na lumalaban din dito maski sinuspindi ka ni Lalamove. Hindi, nakaban na. Nakaban talaga. Oo. Totally ban ka na. So, Ayun mga tol, kumbaga parang sabi niya kasi hindi daw kinuhaan yung side niya and dapat talaga kinukuha pa rin yung side niya. Pero kasi ang sabi niya, simula doon nung na-interview siya doon sa media, siguro all eyes na din sa kanya nung nakita siya doon sa media ni Lalamove. So, ayun, binantayan na rin siya. And hindi malayong malapit na rin tayo, 'di ba? Kung binabantayan din tayo dito. Pero ayun, laban lang talaga. Gusto ko lang din kayong ilaban talaga sa rate. And gusto ko talaga mabago yung sistema para at least kahit paano masaya yung mga rider, 'di ba? So, ayun, hindi man lang inuha yung side niya. So, panoorin natin. may narinig ako sir na na-delete na rin yung account mo sir pala. Pag tinuluyan tinrit, nung nag-media na. Talaga? Parang parang nangyari nito sir, parang nami-personal na Talagang personal yung gusto niya. So unang niya, sinuspindi ka, tapos naging ban and then na-delete na talaga. Delete account. Paano yun sir, yung paano ngayon ang magiging action mo dito sir? Kasi syempre meron ka dong deposit at meron ka pang top up doon. Ay, kailangan nila magpaliwanag sa akin bakit ginawa nila yun. Malalaman pa kaya nila sir kung magkano yung laman? Kasi nasa kanila application, natural, alam nila. So problema na nila yun sir, So yun sir, maraming salamat muli at dahil pinanlakan mo ako dito sa interview nito sir. Bigay aral ito sa mga kapwa nating driver at saka Lalamove rider. Kaya maraming salamat muli sir. Thank you. So, yun, narinig niyo yung paliwanag ni Papsmon dito sa nangyari sa kanya, according dito sa pagkakasuspindi, at saka yung pagkaka-ban hanggang sa naging siya, na-delete yung kanyang account dito sa Lalamove dahil lang doon sa scammer na yon na muntik na siyang ma-scam, na mismo si scammer pa mismo ang nagsumbong doon, imbis na katigan yung panig ng rider o driver, siya pa mismo na pagbuntungan na kinahantungan na delete yung kanyang account. So yun, maraming salamat at sana may mapulutan ito ng aral sa mga kapwa nating Lalamove rider na sana maging hindi one-sided si Lalamove sa atin. So yun, peace. Yan mga tol, bali, ang nangyari is nagkaroon siya ng booking si sir, bali 4 wheels kasi yung ginagamit niya. Ang nangyari, nagpapabono sa kanya yung pickup ng 6,000 pesos and siguro naamoy niya na scammer yung yung pickup. So nagkaroon sila daw ng hindi magandang conversation. So nireport siya nung customer and ayun, binan siya nila Lalamove nang hindi kinukuha yung side niya. So ito yung isa sa pinakapangit kay Lalamove, yung kumbaga parang hindi man lang niya kunin yung side ng partner niya o yung rider niya, 'di ba? So binaban kagad. But we are not sure kung ano talaga yung tunay na nangyari kung bakit siya naban. So comment down below nga mga tol kasi never ko pa na-experience na ma-report. So pag hindi mo pa ba na pick up yung item is pwede ka pa rin ma-report ni customer. Pero yun nga, may option dun, 'di ba? Na parang pwede mong i-chat yung customer service gamit yung ID number.
So nga pala mga tol, para dun sa mga nag-aabang dun sa palaro natin, yung sa, di ba sabi ko ibibigay ko yung jacket, basta yung mechanics dun sa last video natin. Ngayon, i-announce ko siya sa March 31. So, lahat po nung nag-comment na nabasa ko na po lahat. So, i-check ko na lang po isa-isa, baka po may mga umabol pa. Medyo nakakalungkot lang talaga na balita dahil alam mo yun, siya yung isa sa mga lumalaban para sa atin mga tol, para sa mga riders, and minatahan nila, alam mo, pinag-initan, binan. So, actually, hindi ko pa talaga nakikita or naririnig yung both sides. So, I mean, gusto ko talagang maging transparent lang naman. So, kung totoo man yung sinasabi ni customer, hindi din talaga makatao yung ginagawa nila ng move na parang pag-initan mo porke na media, porke siya yung presidente, tapos lumalaban dun sa hindi tamang sistema mo, 'di ba? So hindi malayo na pwede rin tayong maban din sa ginagawa natin, pero one thing is for sure, lalaban tayo para sa inyo mga tol. Nga pala, para sa mga nag-aabang dun sa announcement kung sino yung nanalo ng jacket dun sa last vlog natin, actually may palaro ko kung nakaabot kayo sa medyo bandang dulo na rin kasi in-announce ko yun. Tignan nyo na lang ulit yung last video ko para dun sa mga gustong sumali para manalo ng jacket ni Lalamove mga tol. Actually, pinamibigay ko na rin din siya talaga para at least kahit paano makatulong din sa iba kasi malapit na rin magtag-ulan. And ayun, maraming salamat talaga mga tol, and nakita ko talaga yung mga comments ninyo. Re-replyan ko na lang isa-isa. Siguro pag one of these days, pag di na ako masyadong busy mga tol. Nga pala mga tol, gusto ko lang din i-announce para sa mga gustong pumunta. Actually may sale sa Inside Racing March 22 to 24. Nandun ako sa World Trade Center mga tol. Nandun ako sa booth ng X-Tier. So makikita nyo ako doon. So para sa mga pupunta, marami akong dalang sticker, and ayun, mag-usap tayo mga tol. Kung gusto nyo makita, kung gusto nyo makausap, nandun lang ako sa booth ng X-Tier Philippines. And subscribe nyo rin siya, follow nyo rin pala sila, X-Tier Philippines. And yan, siguro one of these vlogs mga tol, mamimigay din ako ng oil mga tol para sa inyo sa next vlog natin. Pag-isipan ko lang kung ano yung pwede natin ipagawa. So ayun, nasa episode 5 na tayo, and sana talaga mapansin na nila mo itong mga issue na nangyayari para sa atin mga tol. And sobrang nakakalungkot din talaga dahil yung presidente pa mismo ng Lalamove Riders Association yung binan nila. So ayun, siguro hanggang dito ko na lang tatapusin yung vlog, and maraming salamat kung nakabot ka man dito, and don't forget to comment, like, and subscribe kung nagustuhan mo yung mga ganitong content. And this is Ship Vlogs. Maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo. See you next vlog. Peace out.